Ikutan natin dito pre, oh. Dito nakaharap eh. Yan. So, ito yung statwa ni Rizal na nasa likod niya yung City Hall ng Miagao. So, pupuntahan natin. Kaya tayo bumisita rito. Sinadya talaga natin si Sir Jose na bisitahin. Yung dati kong Sir Manager, Boss Amo Manager. Dati kong Boss Amo Manager, Sir Jose. So, let's go. Pero bago yun guys, punta muna natin ito simbahan. Siyempre historical to eh. Alam mo naman tayo, mahilig tayo sa history. So, kailangan balikan din natin yung mga history natin. Kaya mga Pilipino talaga mayayaman sa ano, sa storya. Oo, tama. History. Oo. Isa sa mga gusto kong pinupuntahan eh. Kasi kadalasan kasi rito guys, simbahan na lang ang pinaka nagiging historical kadalas dito. So, nandito na tayo. Sa simbahan ng Miagao. Yan, kung mapapansin nyo guys, makakapal yung mga bricks niya. Tapos parang talagang Spanish ano raw to eh. Spanish era na simbahan. O siyempre mga Kastila pa nang nagpagawa niyan. Tingnan natin at pati pasukin natin sa loob guys. Ayan yung pinaka-entrance. Yan yung harap. Ayun, meron nga pre. Historical marker. Yan. Eto, may historical marker siya rito guys. Tignan natin. Yan. Miagao Church. Construction of this church began in 1787 while Fray Francisco M. Gonzales, OSA, was parish priest of this town, and Domingo Liboon was Gobernadorcillo. The church was completed in 1797. It served as fortress. Fortress. Kaya ganitong itsura niya, parang kastilyo. Fortress against Muslim invaders. Mga Muslim pala, nagaan na rin dati, nananakop na rin. In 1898, during the revolution, the church was destroyed. Subsequently rebuilt. It was damaged by fire in 1910. Na ano pala to, na sunog ng 1910. Ano siya? Parang nga talaga siyang fortress kasi parang may mga tore eh, oh. May mga tower eh, oh. Tingnan natin sa distansya tayo guys. Sige, tingnan natin sa medyo malayo. Pinakaharap niya. Dito parang may marker pa rito pre, oh. Ano? Natin yung marker. UNESCO pre. Oo nga pala. Oo. Yun. So yun guys, nandito tayo sa harap ng Miagao Church. So parte rin pala siya, bahagi rin pala siya ng UNESCO World Heritage. Ito guys, oh, yung marker nga. Yan yung marker. So ibig sabihin yan, isa itong simbahan na to sa mga mahalaga talagang structure dito sa Pilipinas. Kasi kakaunti lang kasi ang dinedeclare ng UNESCO na mga kagaya na ito, mga simbahan na to, kaunti lang ang dinedeclare nila na World Heritage Site. So yun, ibig sabihin napaka-importante talaga ng simbahan na to. Kagaya ng nabisita natin doon sa Paway Church, yun, isa rin yun, UNESCO World Heritage Site din yun. Ibig sabihin napaka-importante talaga sa kultura ng kasaysayan ng Pilipinas. So ito yung pinaka harap niya guys, oh. Pinaka entrance niya. Ba, ang ganda oh. Kung mapapansin nyo guys,
O, magkabila. Nandun yung bell tower. Tapos nandun yung ano, yung napakaganda yung ano niya, parang design niya sa taas, eh, no? 'Di ba? Ganda ng design niya. Pati itong harap talaga, merong santo. So talagang basta napakaganda siya. Maganda rin siya. Fortress talaga kung tawagin. Yung masabi. Palagay ko itong ano na to, itong nasa taas na yan, yung inukit na yan, parang bago na lang yan eh. Oo. Pero yun, yung mga dalawang bell na yon, bell tower na yon, talagang luma na. Kita mo naman, pati sa kahoy. Wala. So, subukan natin. Doon tayo sa kabila. Ang Miagao Church, na kilala rin bilang Santo Tomas de Villanueva Parish Church. Ito ay isang Roman Catholic Church na matatagpuan sa Miagao, Iloilo. Ito ay itinatag noong 1786 ng mga Spanish Augustinian missionary at natapos noong 1797. Ang simbahan ay kilala sa kanyang arkitektura na nagpapakita ng pagkakasundo ng Espanyol, Barok at lokal ng mga elemento. Ang kanyang malaking bato na facade ay may mga detalyadong bas relief at mga pagguhit na nagpapakita ng mga biblikal na kwento. Ang sentral na bahagi ng facade ay may isang malaking puno ng nyug na umabot hanggang sa tuktok ng simbahan na kumakatawan sa puno ng buhay, kung saan si San Cristobal ay nakakalakad habang iniiwan ang batang Jesus. Ang simbahan ay may dalawang belfry na may mataas na mga tumbok na nagpapahiwatig ng kanyang tungkulin bilang isang tanggulan laban sa mga pag-atake ng mga Moro. Ang mga pader nito ay may lapad na 1.5 meters. Ang mga buttress ay may lapad na 4 meters. At ang mga pundasyon nito ay bumababa 6 na metro mula sa lupa. Ang simbahan ay itinatag bilang bahagi ng UNESCO World Heritage Site na Baroque Churches of the Philippines noong 1993. Ang buong bayan ng Miagao ay naging miyembro ng Organization World Heritage Cities or OWHC, matapos itong ma-inscribe bilang UNESCO World Heritage City. Ang simbahan ay kilala rin bilang Fortress Church dahil sa kanyang tungkulin bilang tanggulan sa mga pag-atake ng mga Muslim. Ang mga bato na ginamit sa construction ay kinuha mula sa Sitio Tubog sa San Joaquin at ang mga bundok ng Igbaras. Ang simbahan ay itinaguyod bilang isang pambansang shrine ng Pilipinas noong 1973. Ang Miagao Church ay kilala sa buong mundo at ang kanyang mga larawan ay nakikita sa mga stamp, kalendaryo, aklat at mga magazine. Ang simbahan ay kilala rin sa kanyang pagkakasundo ng mga kultura, kung saan ang mga Spanish architecture ay inilipat sa mga lokal na elemento, kabilang ang mga Muslim at Chino. Ang kanyang pagkakasundo ng mga estilo ay nagpapakita ng isang unique na Pilipinong simbahan na may natatanging anyo. Yun oh, ganda oh. Nakuha naman pre. Ay, hindi yan yung bell eh. Parang iba eh. Ha? Parang iba, hindi yung gumagalaw yun. Ay, oo. Oo nga. Kala ko nga yan eh. Hindi ba yan? Tara, pasok tayo. Pwede naman rin dyan. Ano to, museum? Hindi, siguro tanggapan. Ah. Tara. Oh, so guys, pasok tayo sa makasaysayang simbahan ng Miagao Church. Dito yan sa Iloilo. San Joaquin. Miagao, Iloilo. Yan. Pumunta tayo pre. Ayun, may nagbe-video rin oh.
Ganda rin yung simbahan nila rito. Kaya pala napaka-historical din ng church na to dahil na sa struktura ng pagkakagawa niya, makakapal na bricks. Tapos yun nga, parang fortress, yung parang palasyo kung tawagin. Parang castle. Diba? Kaya kahit na hindi man tayo Katoliko, siyempre nire-respeto pa rin natin yung paniniwala ng iba. Gaya na ito, mga simbahan na to, siyempre na-appreciate ko rin yung makagandahan ng mga simbahan ng mga Roman Catholic, mga Katoliko. Na-appreciate ko yung ganda ng simbahan nila. Dahil kasi kadalasan talaga sa sa kultura dito sa Pilipinas, puro simbahan na lang, mga Catholic na simbahan na lang talaga ang halos luma. Makikita ka maraming lumang simbahan talaga, historic. Mula Spanish era, 15, 16, 1700s. So na-appreciate ko talaga yung ganda. Dahil parang pag mapasok ka sa loob ng simbahan, kahit nga nakikita mo siya sa labas, nakikita mo yung parang bumabalik ka sa nakaraan eh. So kung paano alagaan to ng mga sinuunang tao noon, mga dating mga namamahala rito. Yun. So kaya kadalasan talaga historical na church talaga ang gustong-gusto kong bisitahin. So yun nga guys, matapos natin itong bisitahin at napasok natin sa loob. Siyempre nagsimba rin tayo kahit konti, nagdasal dito sa Miag-Ao Church. So ngayon, bibisitahin naman natin si Sir Jose! I'm coming, sir! One eternity later. Saan ba yung shopping dito? Ha? Sakay na kaapon. Saan? Galing farm. Ay, kasama ka pala, sir. Si Jerome. Ganda hapon po. Mo rin, Ilonggo rin. Oo. Oo, Ibarat. Ano dinner na kayo? Dito na kayo. Ha? Kayo, sir? Pwede rin naman. Pwede lang akong Ha? Yan o. Kaya may bahay, sir, di ba? Gagawin na yun. Laking bahay. Kasarap ng dagat, no, pre, no? Ha? Kasarap ng harap ng dagat. Oo, ayan o, sabi sa'yo. Ito yung dati ko na nakikita sa dagat. Di ba sir, pagka nag-ano ka nun, nagbibideo ka? Naligo. Oo, naligo pati. Ang magandang dagat, di pangit dagat ngayon. Parang malakas ang hangin yun, sir, ano? Oo nga. Mga may bagyo. Kain kayo? Ha? Pilitin ko yung sabaw? Oo, sige. Hindi, magbili naman tayo. Mamaya kumain bago umalis. Mamaya na lang, sir. Ito na lang muna. Bago umalis, kain kami. Mamaya na lang, sir. Ito na lang muna. Ano, kumusta na? Anong balita sa buhay-buhay natin? Ka maniniwala dyan. Ano yan? Nagpa-prank yan. Yan pa. Kahit hindi magtrabaho yan si sir, talagang ano yan, palagi ang dating ng pera niya pasok. Sabihin ko po. Wag na nagdaglala ka pa ng pizza. Sige, okay lang yan. Ha? Oo. Pizza rin ako dito. Saan? Meron ka rin? Hindi kasi binibili ko ng mga pizza. Oo. May tindahan rin pala si sir eh. Saan? Ang daming candy. Oo, tindahan isa yan. Oo, tindahan ka na pala, ano? Dati wala naman, ano? Wala. Kasi ngayon ko lang kasi ito ako yung mga bata kasi palagi yung pagtuon ng tindahan. Oo. So dito lang, tindahan, piso-piso.
Talagang tabing highway ka rin, tapos tabing dagat, Ganda ng pwesto na siya, Wala nga ang parking. Ha? Yun lang. Kasi may Kailangan ng parking, ang dami sasakyan dyan. Hindi, kasi wala ka talaga mapaglagyan. Okay. Ay, hindi ko na lang sabaw para pag Wag na sir, ito na lang. Ito na lang. Soft drink. Ako na, pabila ako sir. Hindi, meron ako. Meron ka? Saan? Sakto. Magkano yan sir? Hindi na lang pakipahay ko. Wala, kaya mo na sir. Walang Greenwich. Greenwich sana ibibigay ko sa'yo O kaya Pizza Hut Shakies, no? Shakies, ganun. Idali mo na lang yung sabaw. Saan? Yun. Masarap yun. Sabaw? Oo. Sabaw ng isda. Hindi ko kumain ng isda. Makain ako siyempre. Saan galing dyan? Oo naman. Alam naman po. Ang banda rin nagbabago siya. Ganun pa rin try ko. Uy, grabe ka. Kulong ganun. Sir, kaya mo na. Ang ganda din ng vlog mo. Kasama ka sa vlog. Walang niya. Oo, hindi ba pwede hindi ka kasama? Ano ba? Marami akong subscriber, tiga BOC, tsaka tiga tiga 2 seasons. Oo, siyempre kailangan kailangan ma-expose ka. Susunod sila naman ang pupuntahan natin, Sila naman pupuntahan natin. Hindi, kahit na. Basta si sir lang kailangan ko mapuntahan, okay na ako. Kaya na sir. Hindi naman. Busog ako talaga. Hindi na kayong kumain. Ngayon pa lang. Hindi kami na Hindi kasi nabusog tayo sa may batchoy, no? Oo nga Ayun, batsoy kayo. Nagbatchoy kayo ng umaga. Adal lang ka, Luto rin sa lada lang ka. Asa may niluto mo sir? Sa lada lang ka, saka isda doon. Sa kwali. Hindi. Ay, sa ano. Prito isda, saka Mamaya kakain kami sir. Ito muna kayo natin. Busog na kayo nung. Hindi, konti na. Dalhin na lang kaya yan, kumain kayo ng punan. Saan? Asan nga pala si Mrs. mo? Sa Madam. Parating lang, doon, nila ng bingo. Nandiyan na. Ang bingo nga doon. Parating lang. Kain po. Sige. Sir, Busog ako. Parang mo. kahit hindi ka na mag-electric pa niya, alam mo, Mainit pa rin yung yung snow. yung Oo. pumasok kayo simbahan. Pumayat ako sir, no? Pumayat ako, no? Hindi, ganun pa rin. Umitim ka lang ng konti. Medyo na ganun ka ng konti. tumitim lang ako nung, nababad ako sa Garin Farm, Ang init. Sabi ko sa'yo, init ko na. Parang pala sa taas, no? Sa ganan. Ano? Sa abot ka dun sa puti. Sa ulap. Sa parang langit. Kasi yan parang Parang ako naman bumalik sa, station. Tapos pinakadulo niya. parang ayaw ko naman bumalik sa Earth. May nakalagay kasi dun welcome back to Earth. Huwag na, nalungkot to. Parang hindi ka nagbago, sir. Yung katawan mo ganun pa rin. Katawan ko. Oo. Anong dapat kong baguhin? Hindi, ibig sabihin yung parang dati nga kasi, di ba? Hindi naman nagbagong katawan. Parang kung ano yun noon, ganun pa rin hanggang ngayon. Yun yung bago. Talaga. Sa Boracay, dami na nagbago. Kasi hindi nakita kaya. Yun nga. Hindi. Ano pa lang sa OM OM lang. lang siya. Hindi namin nagkita. Pero nagpunta ako doon sa harap. Sabi ni Stephen sa akin, bakit hindi ka dumiretso alam mo naman ng FO nasa loob, ba't di ka pumasok doon? Sabi sa akin, ayoko, nahihiyaan na ako, sabi ko. Sumarikon siguro. Naka-out na raw, umuwi na. Naka-out. Oo. Hindi ko na kilala. Hindi ko kapansin nino. Sino? Doon kasi wala akong kilala. Oo nga kaya nga hindi ko naman alam. Yung sa Rumboy kaya si Bautista. Nabutang ba yan? Oo. Sino Bautista? Sino ba yung pangalan niya? Wala na akong nabot doon. Sila Si Novi. Stephen kasama si Novi, wala na. Oo. Sila Novi. Yung mga OGT, wala na rin. Pati yung darling ko si Lynn. Si Figueroa, sino? Sila Ibahay. Oo. Sino ba yung pangalan nun?
Kalimutan ko na rin. Elena. Elena. Yung basta Tanda na, mawalimot kayo. Yung ang kasama ko dati talaga. Alam nyo guys, ayun nga pala, guys, bago ko makalimutan, gusto nga pala ipakilala si Sir Jose. Kasi sikat dati, ngayon ito ng buhay ngayon. Parang gano'n. Hanggang ngayon, sikat pa rin. Hindi, yun nga. Mabalik ako. Kasi total nandito na rin naman ako sa Iloilo. Guys, hello. Nandito na rin naman ako sa Iloilo. Siyempre, hindi ba pwedeng hindi ko mabisita si Sir eh. Total, pupunta na rin kami ng Iloilo. Sabi ko, kaya ko kayang bisitahin si Sir Jose. Sabi ko, siyempre, alam mo naman, love na love ko si Sir. Siyempre, isa sa mga naging unang kaibigan ko yan. Isa sa mga naging kaibigan ko yan, unang-una. Sa Coron. Sa Coron, yun. No, sa Coron. Sa Uminom sila ng isang bucket na beer. Sabay sila, Kay. Hello, Lakay. Ay, tawagan ko yun, no? Si Darren. Picture tayo, send sa kanya. Oo. Friend kami. Hindi ba kayo friends, Chris? Ulit kami. Alam mo na nasa Boracay ako, madalas tumatawag sa akin yun. Oo, Lakay, kumusta ka na dyan? Nakamusta ako lagi noon nung pagkaalis ko galing ng 2 seasons. Tinatawagan ako noon. So, ayun na nga. So, hanggang dito na lang yung vlog natin, guys. So, maraming salamat po sa panonood ninyo dahil ngayong etong vlog na to, na-feature namin yung Garin Farm and then yung Miag-Out Church. Siyempre, dito sa Iloilo. Tapos, courtesy call kay Sir Jose na dati kong boss, dati kong manager sa Boracay Ocean Club. So, yun na. So, hanggang dito lang ang vlog namin. So, hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood at mega love shoutout ulit sa mga bagong subscribers at magpapalo pa sa aming Facebook page. So, mula rito sa Iloilo, Miag-Out, Heroes TV, at Tropang Stowa, we are out!